ang lupa kapag nababad sa ulan at tuluyang bumagsak ang pader. Iniutos po ng kalihim ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nagpatayo ng pader at kung gobyerno, homeowner o pamunuan ng Forbes Park ang responsable. Ipatatawag din ng local building officials kaugnay po ng naturang insidente. Dako tayo, balita muna tayo sa Central Luzon. Standby, Dani. Ayun, ang Bataan daw po. Kabilang nga ho yan sa mga sinuspindi na rin ang klase. Ibalita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Kasi sa lahat ng antas pampubliko at pribadong paaralan sa buong Bataan ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, 2026 dahil na rin sa patuloy na epekto ng habagat at banta ng pagbaha. Samantala, suspendido rin ang klase sa Kabanggan, Botolan, San Felipe, San Narciso, San Marcelino, Santa Cruz at Candelaria, Zambales. Batay ito sa mga rekomendasyon ng mga lokal na MDRRMO at pinakahuling ulat ng Pag-asa bilang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Pilipinas ang oras, alas 3:18 na po ng umaga. Iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga umano'y substandard at palpak na public works project ng pamahalaan. Ito po ang inihayag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Kasunod ng mga ulat ng mga proyektong mabilis na masira dahil sa malakas na ulan at mga bagyo. Ayon kay Tulfo, kabilang po sa kanilang sisiyasatin ay mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad na posibleng hindi nasunod ang tamang pamantayan. Sinabi ng senador na posibleng may korupsyon kapag may inilaan na malaking budget sa isang proyekto ngunit hindi natatapos o kaya naman ay substandard ang pagkakagawa. Binanggit po ito ni Tulfo kasunod ng pagguho ng retaining wall sa EDSA Ayala northbound sa Makati na nagdulot po ng matinding trapiko. Nakikipag-ugnayan na ang komite sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya para sa naturang investigasyon. Bukod sa flood control project, sinabi ni Tulfo na sisilipin din ng Senate Blue Ribbon Committee ang iba pang alegasyon ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno. Balitang Prompty. Hinamo naman ni Navotas Representative Toby Chanco si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpakita ng patunay o ebidensya na wala itong kinalaman sa umano'y multibilyong pisong flood control scam. Ayon kay Chanco, si Pangulong Marcos mismo ang naglantad ng problema kaya't dapat din nitong tapusin ang sinimulang kampanya. Dapat din niyang tiyakin ito na walang sinuman ang makaliligtas sa pananagutan dahil sa pera, impluensya o koneksyong politikal. Ginawa ni Chanco ang pahayag matapos nabawiin ang 4 na nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico ang kanilang mga testimonya sa pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi naman ni Romualdez ang alegasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya ay nasa likod ng pagbawi ng mga testimonya. Hinimok din ni Chanco ang Pangulo na atasan ang lahat ng departamento at ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa Ombudsman at isumite ang mga ebidensya kaugnay ng questionableng budget insertion, fund releases at project intervention. Balitang Prompty. Alas 3:21 na po ng umaga, puntahan naman natin ang Western Visayas. Standby Jocelyn Maque. Higit kalahating milyong pisong halaga ng suspected shabu. O bago pa lang report ni Jocelyn Maque dyan sa Western Visayas. Puntahan nga muna natin si RH41 Romy Gonzalez kaugnay po ng update dyan sa nangyaring landslide sa trahedya ho dyan sa Baguio kung
Kung saan ay 3 bahay ang gumuho at meron na hong mga reported casualty. May mga nai-report ng nasawi. Go ahead, RH41 Romy Gonzalez. Naging dalawang bilang ng mga individual na naapektuhan sa nangyaring pagguho ng lupa sa Purok 2 Gisad sa Surong, Baguio City. Ang na-retrieve na mga rescue team mula sa iba't ibang ahensya, particular itong City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa 12 individual, 7 na ang nahugot sa mga debris ng 3 bahay na natabunan ng landslide, at ayon sa report ay 3 na yung kumpirmadong nasawi. Yung kagabi nung latest update natin ay 2, subalit nadagdagan na ito ng 1, kung kaya't 5 na lamang yung hinahanap ngayon. Medyo pahirapan yung ginagawang search and rescue operation ngayon sapagkat gumamit na sila ng mga equipment ng sa ganon ay mas mabilis yung ginagawa nilang paghanap sa 5 pang mga unaccounted na mga individual na naging biktima ng landslide matapos na gumuho o kaya tamaan ng pagguho ng lupa itong 3 bahay. Sa unang bahay ay 7 ang nakatira, 2 naman sa pangalawa at 3 ang nakatira sa pangatlong bahay. Patuloy ginagawang search and rescue at dumating na nga yung ibang mga rescue team at hanggang sa ngayon ay mukhang nagbabantay pa rin itong ating kagalang-galang na Mayor Benji Magalong. Gising pa si Mayor. Oo. Naku, talagang nakabantay sarado siya doon sa nangyaring trahedya dyan, ano? Oo, bantay sarado at talagang minarapat niya nga na magpakuha na ng mga equipment na sa ganoon ay mapabilis yung ginagawa nilang pag-ukay sapagkat medyo pahirapan dahil tuwina ay talagang umuulan pa rin sa naturang hanggang sa ngayon sa Baguio City, kung kaya't medyo nahirapan din sila sa ginagawa nilang search and rescue operation. So, Romy, matanong lang kita, Romy, ano, sa sitwasyon ngayong oras na ito, alas 3:24, ang panahon dyan sa Baguio City ay gaano kalakas ang mga pag-ulan at kung yan ba'y tuloy-tuloy, pahinto-hinto, paano? Pahinto-hinto, paulan, pero hindi naman tulad kahapon na medyo malakas yung ulan o sa nakalipas na ilang araw, medyo mas mahina ngayon. Pero siyempre, pag yung pagod ka at basa yung katawan mo, siguradong madali ka mapagod, kung kaya't medyo sa letsiritan, may mga nagpapahinga, meron nagtutuloy ng ginagawa nilang search and rescue operation, kung kaya't minarapat nga ni Mayor Magalong na magpakuha ng mga kagamitan para mas mapadali yung kanilang pag-uukay at paghugot sa mga 5 pa na naiipit sa mga debris ng 3 bahay na tinamaan nga ng landslide sa may Purok 2, Gisad, Surong, Baguio City, kasamang Gisad. Ulitin natin, Romy, ano? 12 yung natrap dun sa mga gumuhong kabahayan dyan sa Baguio. Yung 3 ay naiulat na nasawi. Kumpirmado na. 5 yung hinahanap. 5 ang hinahanap. Dun sa mga binanggit natin kagabi na nailigtas, 4 yun, di ba? Oo, 4 yung isang doon, yung bata, yung minor de edad, nasawi yun. Tapos, naging 6, nadagdagan pa ng 2 nahugot, pero yung isa, yung nasa larawan ngayon, namatay yan. So ilan ang nakaligtas so far talaga sa bilang natin? 4 na nakaligtas, 3 ang namatay, tama? 5 pa, oo. Tapos 3 ang namatay, tapos may 5 pa. Okay, sige, nabilang ko na. Kasi kanina ko pa kumbaga ay binibilang yung 12 lahat-lahat, ano. Maraming salamat diyan, Romy, at so far yung ating mga kababayan at yung mga rescuer natin wala ring hinto kung hihinto man dahil sa pagulan. Oo, tsaka siyempre sa kapagulan, pero sa dami naman nila salitan. Itutuloy pa rin yung search and rescue operation. Okay, maraming salamat at ingat ka diyan, Romy. So yan muna latest na update.
Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Yan po ang latest update. Kaugnay po dun sa landslide dyan sa Baguio City, kung saan ay 12 nga ho ang natabunan mula doon sa 3 bahay na natabunan ng landslide o ng gumuhong lupa. 3 ang nasawi, 4 ang nailigtas, may 5 pa na nawawala. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras alas 3:27. Ibinaba sa unang alarma ang alerto sa Marikina River matapos na humupa ang antas ng tubig sa naturang ilog. Hanggang kaninang alauna ng madaling araw, bumaba na sa 15.9 meters ang tubig. Gayunman patuloy pa rin na nagbabantay ang mga otoridad, pati na ang mayora ng Marikina, si Mayor Maan Teodoro, at kanyang mister na si Congressman Marcy Teodoro upang matiyak ang kaligtasan ng mga Marikenyo. Magugunitang umabot sa ikalawang alarma ang ilog kahapon matapos na umakyat ang antas ng tubig ng higit sa 16 na metro. Balitang Prompty. Pareho ng iniuugnay ni Senador Ping Lacson sa multibilyong pisong budget insertion sa mga questionableng proyekto sa Taguig City ang magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano. Ayon kay Lacson, may 6.79 bilyong pisong insertion si Senator Alan sa 2025 national budget sa naturang lugar. Habang 4.7 billion pesos naman ang insertion ni Senator Pia sa parehong lugar noong 2025. Nauna nang inakusahan ni Lacson si Senator Alan na ginamit ang deliberasyon sa Budget Office of the President noong November 2025 upang gipitin ang Philippine Reclamation Authority o PRA na itigil ng investigasyon sa reclamation project sa Taguig. Itinanggi naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga paratang at iginit na walang ghost flood control project sa Taguig. Balitang Prompty. Posible na maharap sa kasong plunder ang ilang kontraktor na sangkot umano sa 32 questionableng flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Senador Ping Lacson, nakapangalan ng mga proyekto bilang slope protection and mitigation, pero ginamit ang mga ito para sa illegal na reclamation sa Laguna de Bay. In-question din ni Lacson kung paano naging slope protection ang mga proyekto gayong tubig. Sa tubig inilagay ang mga sheet pile at walang slope na poprotektahan. 2 kontraktor na anya ang pumayag na maging testigo upang ilantad kung paano ipinagbibili